Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Daig na dakilang pangako, ito ay pangako ng lahat, ay sumilay na kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Paiso-Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pakipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa misang ito, sa makaisa pa, ialay natin ang mga kahilingan ng ating mga kapanalig na nag-alay sa misang ito at ang ating mga personal na kahilingan. Mga kapatid, amin din makasalanan pang tayo maging marapat, gumanap sa banal pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kahawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kaulip-hulip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa tanan ng sanlibutan sa pamagitan ni Kristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang piliin ng mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan at nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taga roon na maghandog sa mga damba ng pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatayas at ang 5 niyang anak. Nilapitan si Matatayas ng mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ang iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Hintil at ibang mga taga-Hodea at Jerusalem. Gawin mo lamang ito at tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gaganting pala ang kanya ng pilak, ginto at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatayas, "Kahit lahat ng Hentil ay sumunod sa hari
At dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno. Kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman. Katatapos pa lang na magsalita ni Matatayas ng isang kapwa Hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Mudin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatayas, nag-alab siya sa puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog ng dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Finis nang patayin niya si Simri na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatayas ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw. Sino mang tapat na tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang na nanirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasakapin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipangkot naghahandog niyang hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Ang inihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabak, ako lagi ang tawagan. Kaya aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob ng mahinahon. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon
Ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa inyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong makaaway. Kukubkubin at gigipitin sa magkakabila-kabila, wawasakin kanila at lilipunin ang mga anak mo sa loob ng inyong muog. At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinapansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating mga kapanalig, and God is good, and all the time, God is good. Para baga sa ating ibanghelyo ngayon na pakinggan natin, ay napapanahon din po ito. At sa aking pagnilay-nilay sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa ating ibanghelyo, naalala ko po yung isang awitin na ito ay pinapopularize ng ating mga kapatid na mga charismatic o sa PREX, Paris Renewal Experience. At ang awiting ito ay may peace. Na sinasabi dito, bigyan ko lamang ng justice ang kabahagi nito. My peace I give unto you, is the peace that the world cannot give, is the peace that the world cannot understand, peace to know, peace to share. Napakaganda, my peace I give it to you. Kapayapaan, alam ko po ito ay kahilingan ng bawat isa. Ngunit pag minsan, ang perspektibo natin pagdating sa kapayapaan ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ay ating personal na paningin o perspektibo. Dahil sa perspektibo ng Diyos tungkol sa kapayapaan, ang nag-udyok dito, ang nagtulak dito, para hingi natin, ihangad natin ang kapayapaan, walang iba kundi ang pagmamahal. At sa pagmamahal na ito ay kaya siyang mag-let go. Kaya niyang ibahagi ang kanyang buhay, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga minamahal, para sa kanyang mga kapatid, para sa mga nangailangan. That's why in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Sa pagmamahal ng Diyos, pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak. Binabahagi bilang isang regalo para makamtan natin ang totoong kapayapaan. Emptying of oneself, ika nga ni Paul, ni Saint Paul. That God is the King of kings, the Lord of lords, but He humbled Himself and took a form of slaves para lamang makamit natin ang totoong kapayapaan. Kapayapaan. Sa ating ibanghelyo, nung si Jesus ay malapit na sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinatangisan. Wow, napaka-touching ito. Tinatangisan. Bakit naman tumatangi si Jesus? Anong nangyayari sa Jerusalem? Na sinasabing Jerusalem is the city of peace. Saan na ang kapayapaan?
Bakit tumatangi si Jesus nung matanaw niya na itong syudad na itong Jerusalem? Mga kapatid, alam naman natin na itong Jerusalem ay nandyan sa tuktok ng bundok. Napaka-strategic ang location nito. At tinatayo ito sa dalawang hindi makakasundo na bansa, itong Benjamin at Judah, kung saan sa Benjamin ay nandito si Saul at ang Judah naman ay pinanggalingan ni Haring David. At hindi ito makakasundo. Talagang nandyan ang alitan, patuloy na alitan. At para kay Haring David, in 1,000 years before Christ, tinatayo itong Jerusalem na ito sa gitna ng hindi magkakaintindihan ng mga bansa, ng mga lugar. Para naman mamamagitan, para naman magkakaroon ng kapayapaan, para bagang bridge over the troubled water, na sa kabila ng malakas na alon, nakakatakot na alon, o agos ng tubig, nandyan itong tulay na ito para mamamagitan, para magkakaintindihan. Siguro, yung idea ni Pope Francis tungkol dito sa Pontifex Maximus, builder of great bridges, ito din po ay pinanggalingan sa kahilingan ni Haring David na ang Jerusalem ay magiging isang tulay, mamamagitan sa dalawang lugar, dalawang bansa na hindi makakaintindihan. At makikita naman natin, maliban sa strategic place itong Jerusalem, napakaganda din po dahil marami pong bukal ang masumpungan dito sa Jerusalem na ito, sa lugar na ito. At pag sabihin nating bukal, ay umaagos ang tubig. May isang awitin din po, the river of peace. Na pag bukal, umaagos itong tubig. Pag tubig umaagos sa ilog, ito ay nagbibigay buhay. Siguro, makikita natin, that's why sinasabi itong Jerusalem is the city of peace dahil sa mga pangitain, sa isang lugar na strategic, para bagang ang hirap pasukin itong Jerusalem na ito. Safe na safe ang lugar na ito dahil nandyan siya sa tuktok ng mundok para makamit ang kapayapaan. Ngunit, sa kabila ng lahat, wala pong kapayapaan na nangyari. Hanggang ngayon, wala pa rin kapayapaan. Dahil sa alitan ng mga Palestino at mga Hudyo na hindi magkakaintindihan. Ano ang nangyayari dito? Bakit hindi nagkakaintindihan? Dahil nandyan yung pride, nandyan yung self-centeredness, nandyan yung crab mentality, na ako ang mas makapangyarihan sa inyo. Hindi kayo makakapangyarihan kay sa akin, kami lamang. Dahil dito, yung self-centeredness, yung pride ng isang tao, ito'y nananatili na hindi magkakaintindihan. In 17 AD, ito ay kinakonquer ng mga Romano at talagang nasira itong siyudad na ito. At makikita natin na ang tinagurian na city of peace, na ito ang perspektibo ni Haring David na magtayo ng isang siyudad na nandyan ang kapayapaan. Hindi ito nasusumpungan. At nung nandoon si Jesus, palapit na, umiyak po si Jesus. Tumatangis. Hindi niya kaya. Nasasaktan si Jesus sa mga pangyayaring ito. Na instead, palapit na siya, makikita niya ang kapayapaan dito, mayakap niya na itong lugar na ito ay nandyan ang totoong kapayapaan, hindi niya ito makikita.
Hindi na makikita dahil mismo si Jesus ay hindi tanggap ng mga tao ito. Sinasayang nilang opportunity na nandyan ang anak ng Diyos. Sinasayang. Yun nga, dahil sinasayang nilang opportunity na ito, nasasaktan si Jesus ng pinaka-purpose ng Diyos, for God so loved the world, sa pagmamahal ng Diyos, nandito itong aking anak, kaysa isang anak, ialay ko sa inyo para magkamit ng totoong kapayapaan. Sa halip ng mga ginagawa ni Jesus, hindi tinatanggap siya. Hindi katanggap-tanggap. That's why itong Jerusalem ay naging simbolo din po sa ating pangyayari, sa ating mga bansa o sa ating bayan. Hindi kaya sa mga pangyayari sa atin yung matinding lindol, matinding bagyo, ang daming namamatay, ang daming naghihirap, ang daming nawala ng mahal sa buhay. Makikita natin na may mga kapatid tayo, hindi kayang matanaw, hindi kayang matiis. Itong pangyayari ito, tumatangis din. Tumatangis dahil ang sanhi na sa pangyayari ito ay dahil sa climate change. Ang sanhi ng pangyayaring ito ay dahil sa kasakiman ng bawat isa. Ito ang nangyayari sa ating kapaligiran. Na wala namang kamuwang-muwang itong mga taong ito. Sinisira yung mga bundok, pinuputol yung mga puno dahil sa personal interest. Akala ng mga taong ito, sa pagkamit ng totoong kapayapaan, ay maangkin nila itong mundong ito. Makamit nila ang mga personal na interest nila. Ngunit nakikita natin ang mga pangyayaring ito ngayon. Hindi kaya kung matanaw natin ito, tayo din po ay tumatangis. Ano nangyayari sa ating mundo? Bakit tayo ay mga Kristiyano? Majority tayo, mga Kristiyano, dito sa bansang Pilipinas, mga Katoliko. Ngunit hanggang doon na lamang sa ating mga pangalan, doon na lamang sa ating pagiging pangalan, tayo'y Kristiyano, ngunit sa totoo ay wala dyan ang pagiging totoong Kristiyano natin. Hindi kaya isang hamon sa atin, mga kapatid, kung tayo man ay tumatangis, hindi lamang tangis, naging passive tayo, kundi maging progressive tayo. At ito ang kahilingan ng ating simbahan, na magkakaisa tayo sa panawagan ng ating simbahan, na tayo magkakaroon ng rally, sumasama tayo, ihangat natin ang totoong kapayapaan, na nandyan ang justice, nandyan ang equality sa ating mga kapatid na dinadaanan nilang itong kahirapang ito. Dahil natatanaw natin, mahal na mahal natin ang ating bansa. At ito, ang pagmamahal na ito ay isang pag-alay ng ating mga sarili. Again sa isang awitin, "My peace I give it unto you, the peace that the world cannot understand." Nawa, ang kapayapaang hatid ni Kristo sa ating lahat, isang kapayapaan na tayo mangingialam, isang kapayapaan na isulong natin kung anong karapat-dapat para sa ating mga kapatid, lalong-lalo na yung mga kapatid natin naghikahos sa panahong ito, na sila ang unang apektado dito, silang unang naghihirap dito. Ipagdasal natin sa Panginoong Diyos na makamtan natin ang totoong kapayapaan, kapayapaan na nandyan ang Diyos, tanggap na tanggap natin sa ating araw-araw na buhay at sinasabuhay natin ito, ang diwa ni Kristo sa ating kapwa. Amen. Ipanalangin natin ang ating mga pangailangan bilang bahagi ng ating
paglalakbay ng pananampalataya bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem. Ang ipinangakong mananahin natin ang ating pong itutugon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang simbahan naway maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. At tinawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit naway hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo maging sa pagpapakasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Sa mga tapat na yumao, sana'y maibigay ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Sa katahimikan ng mga puso at isipan, isama din po natin ang personal nating kahilingan at kahilingan natin mga kapanalig na nag-aalay sa misang ito. Ama naming Diyos, huwag nawa kaming umatras o mag-atubiling lumalakad ng pasulong sa paglalakbay tungo sa iyong kaharian. Palakasin nawa ng mga panalangin ito ang aming pananampalataya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at pinalagay, tanggapin sa iyong kamay. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid ng sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga na walang hanggang pag-iral ay aming makapakinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob
Ang tao'y nilikha mo pangasiwa sa sangsinukob. Ang hangad mong siya'y iwastong lubos, sa ipinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipanahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaisa ng maanghel, nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, at ibinigay sa kanyang malagad na ang wika, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad na ang wika, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyit yung misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Saluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagdudulot ng buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pakisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, naming Papa, at ni Elias sa mga obispo at ng makaparian. Alalahanin mo ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa silang muling mabubuhay. Gayon din at ang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kaawaan mong dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ang banal niyang esposo, kaisa ng apostol at lahat mga banal na namumuhay ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubil na gagaling na utos sa turo na patalang aral, buong pag-ibig nating dasalin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin na kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pag-iisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan po sa lahat po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa akin ang kapayapaan.
mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Nagalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa naming sa pag-aalala sa anak mong mahal na nag-utos pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo rin galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang makaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nananalangin na nanatiling na sa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at makalinis mong anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan.
na sa iyo ang mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang mga espiritu, at makapiling sana nila ang iyong kaluluhatian, kadakilaan, at pag-ibig na wagas. Hiniling po namin ito sa pamagitan mo, kaysa ng pagpagkandili ng mahal na ina si Maria at ni San Jose, na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let the perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Patalastas po, makisa po tayo sa pagdiriwang at pagpupuri kay Kristo na ating tunay na Hari at Panginoon. Para po sa inyong mga pamisa at mass intention, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 89257-931 and local number 129-131-137 o mag-text sa numerong 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose at si Miss Ali Naji. Maraming salamat po at maraming salamat din po sa ating mga kapanalig advocate na palaging walang sawang naglingkod sa atin, lalong-lalo na yung mga lektor natin ngayon sa ating misa. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At magpapalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.